para lang magkaroon ng anak na lalaki. Araw-araw akong pinapahiga ni tatay. Sa ibabaw ng katayan ng baboy na bago palang nagamit. Sabi sa kanya ng kakatay sa nayon. Ang katayan ay puno ng lakas at galit ng barako. Basta't doon ginawa ang pagtatalik. Kahit inahing baboy ay makakapanganak ng barako. Ang katayan na iyon ay napakalamig at napakatigas. Tuwing hihiga si nanay roon, para siyang namamatay sa hirap. At hindi nga nagkamali. Mabilis na lumaki ang tiyan ni nanay. Pero kaming dalawa ni ate ang ipinanganak niya. Hindi pa rin sumuko si tatay. Ang pangarap niya ay magkaroon ng 10 anak na lalaki. Kaya araw-araw pa rin niyang pinapahiga si nanay sa katayan. Pero lumipas ang ilang taon. Wala nang nangyari sa tiyan ni nanay. Sa sobrang galit, agad na hiniwalayan ni tatay si nanay. Pagkalipas ng ilang taon, nag-asawang muli si nanay kay Xiaoze, ang prinsipe ng Zhenbei. Dahil sa silaw sa yaman, pinili ni ate na sumama kay nanay sa palasyo. At naging isang mayamang binibini. Habang ako naman ay nanatili sa piling ng tatay at kuya ko. Nang maglaon, ginawang ministro ng emperador ang tatay ko. Kaya bilang anak ng ministro, ikinasal ako sa prinsip heredero. Samantalang si ate, sa palasyo ng Zhenbei, ay ipinakasal lamang sa isang hamak na utusan. At pinahirapan ng gusto ng kanyang mga biyenan. Umuwi si ate na sawi at umiyak sa harap ni na tatay at kuya. Galit na galit siya dahil mas naging marangya ang buhay ko kaysa sa kanya. Kaya noong araw ng kasal ko, dinukot niya ako. At kinalagkad ako para tumalon mula sa pader ng lungsod. Pero nang muli kong imulat ang aking mga mata, bumalik ako sa sandaling kakahiwalay pa lang ni na tatay at nanay. Sa pagkakataong ito, naunang magsalita si ate. Sasama na lang ako kay tatay. Hindi ako magpapakitang tao sa ibang ama para lang sa yaman. Naantig ng husto ang tatay at kuya ko sa kanyang sinabi. Kung ganoon, ako na lang ang sasama kay nanay sa palasyo. Lumapit si ate sa aking tenga at bumulong ng mahina. Akala mo ba magandang lugar ang palasyo ng Zhenbei? Noong nakaraang buhay, umuwi rin siya para magreklamo. Sabi niya, ang lola roon ay isang matandang masungit at mahirap pakisamahan. Ang mga kuya naman ay napakalamig ng pakikitungo. Walang kahit katiting na malasakit. At ang pinaka nakakairita ay ang hair na iyon. Napakatuso ng isipan. At napakasama at malupit. Iba ang pinapakita sa harap kaysa sa tunay niyang pagkatao. Nagkunwari akong walang alam. Sa ganoong kayaman na lugar, hindi pa ba iyon maganda? Malalaman mo rin pagdating mo roon. Hangal na kapatid, huwag mong tingnan na mahirap tayo ngayon. Pero pagkalipas ng 3 taon, siguradong aasenso ang pamilya natin. Ako, sa hinaharap, ay magiging asawa ng prinsipe heredero. Hindi na ako kumibo sa kanyang mga narinig. Gusto kong makita sa buhay na ito. Kung wala ang aking tulong, paano kaya aasenso ang tatay at kuya ko? Sa loob ng palasyo, ito ang unang pagkakataon na ipinatawag ako ni Lola. Narinig ko mula sa loob ng silid, ang isang matandang boses na nagsasalita. Galing ako sa pamilya ng mga general. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapagpalaki ng isang mahinhing dalaga. Ang batang ito, paano ko kaya siya dapat palakihin? Pinag-iisipan ko, dapat siyang palakihin ng may pag-iingat at luho. Lola, masyadong mahalaga ang regalong inihanda niyo. Para sa isang batang katulad niya, baka maging pabigat lang ito sa kanyang kalooban. Ang nagsalita ay ang heir ng palasyo, si Xiao Yanxi. Siya mismo ang taong pinakakinasusuklaman ni ate. May punto rin ang sinabi ni Yanxi. Kung ganoon, ibibigay ko muna itong isang kahon ng mga salaping papel. Itago mo na iyan. Pagkatapos ay nagbilin muli si Lola. Yanxi, simula ngayon, ang batang babaeng iyan ay kapatid mo na. Dapat mo siyang tratuhin ng mabuti. Nagbibiro po kayo, Lola. Bilang nakatatandang kapatid, natural lamang na alagaan ko ang aking bunsong kapatid. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa opisina. Mauuna na po ang inyong apo. Papalapit na ang tunog ng mga yabag. Ibinaba ko ang aking paningin. Nakita ang isang pares ng itim na bota na may disenyong ulap na papalabas. Isang binatang nakasuot ng marangyang damit at sinturong balat ang lumabas. Suot ang isang pulang balabal, na lalong nagpatingkad sa kanyang kisig at tindig. Nagmamadali akong lumuhod para magbigay galang. Pagbati sa inyo, kuya. Masyado kayong magalang, binibining Gu. Gu ang apelido mo, Xiao naman ang sa akin. Saan galing ang kuya na sinasabi mo? Yumuko ako at tumitig sa aking sapatos na may borda. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi ni Xiao Yanxi. Tutal, hindi ko naman inaasahan na pagdating ko rito ay magugustuhan na agad ako ng lahat. Nanatili akong nakayuko sa posisyon ng paggalang. At binago ang aking tawag. Pagbati sa inyo, mahal na Giyidi. Hindi na nagsalita pa si Xiao Yanxi. Tumalikod siya at umalis. Doon pa lamang gumaan ang pakiramdam ng naninigas kong katawan. Mabilis akong pumasok sa loob para magbigay galang kay Lola. Sa unang pagkakataon na makita kita, hindi ko alam kung ano ang magandang iregalo. Nabalitaan ko na mahilig kayong mga dalaga sa alahas. Kaya naghanda ako ng isang pares ng gintong pulseras para sa iyo. Naaalala ko noong umuwi ang aking ate dala ang mga gintong pulseras na iyon. Sinabi niyang kuripot si Lola.
At minamaliit pa ang ginto bilang malaswa at baduy. Hindi raw kasing elegante ng hiyas na jade. Pinintasan pa niya si Lola na galing lang sa pamilya ng mga general. Na bastos at walang alam. At wala man lang kahit katiting na panlasa sa ganda. Ngunit ang mga bagay na hindi gusto ng aking ate, ay hindi ko man lang naisuot kahit minsan hanggang sa mamatay ako. Tiningnan ko ang mabibigat na gintong pulsera sa aking pulsuhan. Sa katumingala kay Lola, ang matanda ay nakayukong humihigop ng tsaa. Ngunit pasulyap-sulyap sa akin ng may kaba. Natila takot na baka hindi ko magustuhan ang mga gintong pulseras na ito. Nagpakita ako ng isang matamis at masunuring ngiti. Maraming salamat po, mahal na Tifay. Nang makitang tapat ang aking pagkatuwa, lihim na nakahinga ng maluwag si Lola. Ipinatawag kita rito sa araw na ito. Dahil nais kitang tanungin, gusto mo bang mag-aral sa Akademya ng Baihe? Ang Akademya ng Baihe ay isa sa pinakamahusay na paaralan sa buong Timog Kanluran. Bukod sa mga dugong bughaw at maharlika, ang mga karaniwang tao ay hinding-hindi makakapasok doon. Sa nakaraang buhay, nang malaman kong makakapag-aral doon ang aking ate, sobra akong nainggit. Naglakas loob akong lapitan ang aking ate. At nakiusap na hayaan akong sumama bilang kanyang katulong para lamang makinig sa klase. Ngunit tinanggihan ako ng aking ate. Sabi niya ay mahina ang utak ko. Na sa pang-araw-araw ay tahimik at hindi kumikibo. Natila tuod at tanga. Tiyak na hindi raw ako matututong magbasa. Pinagtawanan din ako ng aking mga kuya na parang bakulaw na nagmamaganda. Sabi nila ang pag-aaral ay isang napaka-eleganteng bagay, na para lamang sa mga tanyag at mararangyang binibini na gaya ng aking ate. Ang tulad ko raw na parang pipi at walang kibo, ay magiging katatawanan lamang kung pupunta roon. Yumuko ako bilang pagpupugay. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinibigay ninyo, mahal na Tifay. Tingnan mo nga naman itong batang ito. Walang katapusang pasasalamat. Magkapamilya na tayo ngayon. Hindi ba't parang napakalayo natin sa isa't isa kung ganyan ka magsalita? At isa pa, dapat mo na rin akong tawaging Lola. Napangiti ako ng bahagya. Magalang at malambing akong tumawag kay Lola. Pagkaraan ng 2 araw, sumakay na ako sa kalesa patungo sa Akademya ng Baihe. Kasama ko sa loob ng kalesa si Xiao Chen-an. Si Xiao Chen-an ang bunsong anak sa palasyo ng Zenbei. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Nasa edad siya kung kailan napakamakulit at pilyo. Hinawi ko ang kurtina ng kalesa. Napansin kong naroon din si Xiao Yanxi. Unang araw mo sa paaralan. Nag-aalala si Lola. Kaya ipinag-utos niya kay kuya na ihatid at sunduin tayo. Guyao, feeling mo ba ang haba ng hair mo dahil dito? Hindi ko pinansin ang kanyang mapang-asar kasitikong tono. Tumingin lang ako kay Xiao Yanxi. Nakasakay siya sa isang matikas at matangkad na kabayo. Marahil pagkatapos kaming ihatid ay tutuloy na siya sa opisina ng gobyerno. Nakasuot siya ng pulang-pula at di kalidad na unipormeng pangmilitar. Naramdaman niya ang aking tingin. Dahan-dahang ibinaling ni Xiao Yanxi ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa aking kamay. Dahil sa paghawi ko sa kortina, nalubay ang aking manggas at lumabas ang kalahati ng aking braso. Ipinapakita ang gintong pulseras na suot sa aking pulso. Napakaganda ng bagong pulseras ni Binibining Gu. Napataas ang aking kilay. Kahit mukhang papuri ang kanyang sinabi, may nakatagong panunuya sa kanyang boses. Para bang nilalait niya ako sa pagiging banidosa. Nagahaman daw ako sa yaman. Pagkababa ng kurtina, tahimik kong hinubad ang 2 gintong pulseras. Hayaan na natin ang mga sinabi ni ate. Pero tama siya na si Xiao Yanxi ay isang taong mapagpanggap at doble kara. Siya ang pinaka-nakakairitang tao sa palasyo. Sa puntong iyon, hindi siya nagkamali. Nang ihatid ako ni Xiao Yanxi sa akademya, nagdulot ito ng hindi maliit na bulong-bulungan. Sadyang napakagwapo niya. Kaya naman maraming kababaihan ang humahanga sa kanya. Hindi ko pinansin ang ingay ng mga estudyante. Bitbit ang aking gamit, pumasok na ako sa silid-aralan. Masyadong mahina ang aking pundasyon sa pag-aaral. May pagsusulit buwan-buwan sa Akademya ng Baihe. Hindi ko pa man nahahabol ang mga nakaraang aralin. Nagsimula na ang pagsusulit. Ako ang nakakuha ng pinakamababang marka. Sa loob ng kalesa pauwi sa palasyo, tuwang-tuwa at nagmamayabang si Xiao Chen-an. Araw-araw kitang nakikitang may hawak na libro sa pagpasok at pag-uwi. Akala ko naman kung gaano ka katalino. Hindi ko akalaing mas magaling pa ako sa iyo. Maganda ito. Dahil ikaw ang kulelat. Hindi na ako papagalitan ni Papa. Dumadaan ang kalesa sa mahabang kalsada. Narinig ni Xiao Chen-an ang pamilyar na tunog ng mga yabag ng kabayo. Binuksan niya ang kurtina. Nakita niya si Xiao Yanxi na pauwi na rin galing sa trabaho. Kuya, sa pagsusulit na ito, sa wakas ay hindi na ako ang kulelat. Si Guyao ang nakakuha ng pinakamababang marka. Siguradong hagupitin siya ni Papa ng latigo. At parurusahan siyang humarap sa pader para magmuni-muni. Hawak ni Xiao Yanxi ang renda ng kabayo. Ang kanyang boses ay kalmado at banayad. Si Binibining Gu ang nakakuha ng pinakamababang marka. Tahimik kong piniga ang aking papel sa pagsusulit. Unti-unting namula ang aking mga mata.
Nang makita ni Xiao Chen na namumula ang aking mga mata, hindi niya napigilang magulat. Guyao, iiyak ka na ba? Dahil lang hindi ka nakapasa sa pagsusulit. Para siyang nakakita ng isang pambihirang bagay. Sumungaw siya sa kalesa at sumigaw sa labas. Kuya! Umiiyak si Guyao dahil hindi siya nakapasa. Uminit ang aking mga pisngi sa hiya. Bigla kong hinawakan ang braso ni Xiao Chen. Bakit ka ba pasigaw-sigaw dyan? Siguro dahil pareho kaming bagsak sa klase. Biglang naging malapit ang loob ni Xiao Chen sa akin. Hinaplos niya ang ulo ko. Huwag kang mag-alala. Mamaya pag-uwi natin. Kapag papaluin ka na ni Ama, tiyak na ipagtatanggol kita. Bigla kong naalala ang ika-4 na nakababatang Panginoon ng palasyo ng Zenbi sa nakaraang buhay ko. Hindi magtatagal, madudurog ang 2 binti niya sa pagguho ng isang restoran. Mula sa pagiging isang masiglang binata na nakasakay sa matikas na kabayo, magiging isa siyang lumpo na wala ng gana sa buhay. Hindi ko na malayang napahigpit ang hawak ko sa aking panyo. Baka matulungan ko si Xiao Chen na maiwasan ang sakunang iyon. Pagbalik sa palasyo, napapaaray sa sakit si Xiao Chen habang pinapalo. Tumatakbo siya sa paligid ng bakuran para umiwas. Hindi ito maaari, Ama. Siya ang pinakamababa sa klase. Pero bakit ako pa rin ang pinapalo ninyo? Si Xiao Si ay may taas na 8 talampakan. Matikas ang pangangatawan at parang tigre ang tindig. Hawak ang pamalo, galit na galit siya hanggang sa manginig ang kanyang balbas. Bago lang siya rito. Ano naman kung mababa ang marka niya? Kahit anong ranggo ang gusto niya, hahayaan ko siya. Nagbayad ako ng napakaraming guro para turuan ka. Tapos lintik na marka iyan ang ibibigay mo sa akin. Nakatayo lang ako sa gilid. Tahimik na nanonood sa palabas na palo sa puwet. Nang mapagod si Xiaoze, ngumiti siya sa akin ng awkward pero tapat. Pasensya ka na sa nakita mo. May sakit pa ba ang iyong ina? Mula nang ikasal ang aking ina rito, lagi na siyang nagkakasakit at hindi lumalabas. Hindi siya nakikipag-usap kay Lola o sa ibang mga kababaihan sa palasyo. Pati kaming mga anak na isinama niya ay hindi niya pinapansin. Nararamdaman kong hindi niya talaga ako minahal kailanman. O kahit ang mga kapatid ko. Mahina ang katawan ng iyong ina. Nagpatawag na ako ng mahusay na manggagamot para tingnan siya. Sabi ng manggagamot, kailangan niya ng katahimikan at pahinga. Sumama ka na sa ika-4 mong kuya sa bakuran ng iyong lola para maghapunan. Nang makarating kami ni Xiao Chen sa bakuran ng Wansong, nandoon na si Xiao Yanxi. Pinaupo ako ni Lola sa tabi niya. Bakit hindi mo suot ang pares ng gintong pulseras na ibinigay ko sa iyo? Hindi mo ba ito nagustuhan? Hinawakan ko ang aking bakanting pulso. Pasimple akong sumulyap kay Xiao Yanxi. Kumakain siya ng may kagandahang asal at napaka-elegante. Hindi ko sinabing tinanggal ko ang gintong pulseras dahil kay Xiao Yanxi. Lola, masyadong mahalaga ang regalong ibinigay ninyo. Natatakot po akong mawala ito habang suot ko. Kaya itinabi ko muna. Ikaw talagang bata ka. Kung mawala, di mawala. Hindi naman tayo mawawala ng pambili ng bago. Tinawag niya si Yaya Chen. Inabutan ako ni Yaya Chen ng isang kahon na gawa sa seda. Ito ang mga gamit mula sa dote ng mahal na lola. Walang ibang dalaga sa palasyo. Kaya sa loob ng maraming taon, wala ring pagkakataong magamit ang mga ito. Tamang-tama na ibigay ito sa iyo, Binibini. Sa loob ng kahon ay may pares ng gintong pulseras na may disenyong Rui Luohua. At isang gintong Jinbuyaw na panggayak sa buhok. Lahat ay gawa sa purong ginto. Ang ukit ay napakadetalyado, makinis at nagniningning. Sa isang tingin pa lang, alam mong napakamahal ng mga ito. Lola, bakit po si Guyao kahit kulelat sa klase? Hindi na nga napalo, may gantimpala pa. Hindi po ito patas. Isa siyang Binibini. Mahinhin at marupok. Walang dahilan para saktan siya. Samantalang ikaw, makapal ang balat. Kahit ilang beses kang paluin, bali wala lang iyan. Saka isa kang lalaki. Anong gagawin mo sa gintong pulseras at palamuti sa buhok? Isusuot mo ba? Lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya natin. Paano natin hahayaang makinabang ang ibang tao? Lola, hindi ako pumapayag na makihati siya sa ating ari-arian. Galit na galit sa kanya ang lola. Kinuha niya ang kanyang tungkod na may disenyong ulo ng dragon at akmang papaluin siya. Paglabas ng bakuran ng Wansong, tuluyan ng dumilim ang langit. Gusto ko nang bumalik sa sarili kong bakuran. Ngunit nakasalubong ko si Xiao Yanxi sa pasilyo. Hawak ang kahon ng seda, yumukod ako bilang paggalang. Pagbati sa inyo, kamahalan. Masyadong mahal ng lola si Binibining Gu. Nanatili akong nakayukod. Alam na alam ko sa aking loob. Hindi ako tanggap ni Xiao Yanxi. Pati na rin ang aking ina. Sa nakaraang buhay, ang aking ate ay mabilis na ipinakasal sa isang mababang opisyal. Mahirap sabihing walang kinalaman si Xiao Yanxi doon. Gusto ko lang lisanin ang dati kong tahanan. Magbasa ng mga tula at aklat. Mamuhay ng payapa. Hindi ko kailanman binalak na maghangad ng yaman sa palasyo. Dahil hindi masaya ang kamahalan. Handa akong ibalik ang mga regalong ibinigay ng lola. Hindi ito tinanggap ni Xiao Yanxi. Tila nakangiti ngunit hindi. Nagbibiro yata si Binibining Gu.
Kailanman ay hindi ko sinabing hindi ako masaya. Dahil regalo ito mula sa lola. Dahan-dahang iniabot ni Xiao Yanzi ang kanyang kamay. At hinawakan ang kahon ng seda. Dapat itong ingatan ng mabuti ni Binibining Gu. Huwag mo itong iwawala. Baka masaktan mo ang damdamin ng lola. Tahimik ang gabi ng tagsibol. Sinundan ito ng isang malakas na lagapak ng tubig. Ang kahon ng seda ay itinapon ni Xiao Yanzi sa lawa sa labas ng pasilyo. Bigla akong napatingala. Ngunit nakita ko siyang dahan-dahang umingiti. Hindi ba? Binibining Gu. Nagitngit ang aking mga ngipin. Napilitan akong tumawag ng ilang katulong. Para ipasuyo na hangin ito. Bigla na lang. Paano nagawang ihulog ni Binibining Gu ang regalo ng lola? Sa lawa. Sinulyapan ko si Xiao Yanzi sa gilid ng aking mga mata. Kasalanan ko po, nadulas ang aking kamay. Naglabas si Xiao Yanzi ng isang makahulugang singhal. Pagkabalik sa silid tulugan, lumapit ang katulong na si King Dai para magulat. Binibini. Ang tatlong ginoo ng pamilya Gu ay naghihintay sa likurang pinto. Sabi nila ay gusto kayong makita. Pumunta ako sa likurang pinto. Nandoon niya ang tatlo kong kuya. Nabalitaan naming nag-aaral ka na sa Akademya ng Baihe. Kalat na sa buong lungsod ng Rongsheng. Ikaw ang pinakahuli sa klase. Wala ka namang talento sa pag-aaral. Bakit kailangan mo pang makisali doon? Napag-usapan na naming tatlo. Ibigay mo na lang ang pagkakataong mag-aral kay Guwan. Bata pa lang ay nag-aaral na si Guwan ng musika at sining. Kung siya ang pupunta sa Akademya ng Baihe, tiyak na hindi niya ipapahiya ang ating pamilya. Tahimik ko lang silang tiningnan. Dati, laging sinasabi ng tatay at mga kuya ko na pinahamak ko si ate noong nasa sinapupunan pa lang kami. Kaya kailangan ko siyang pagbigyan sa lahat ng bagay. Pero hindi ko nararamdamang may utang ako sa kanya. Dahil nadulas ang dila ng isang matandang hilot sa opisina ng gobyerno. Ang tatlong kuya ko ang hindi nag-alaga ng mabuti kay ate. Inilabas nila si ate para manood ng mga bulaklak ng plum sa gitna ng matinding taglamig. Kaya nagkaroon siya ng malalang sakit noong sanggol pa siya. Doon nagsimula ang kanyang sakitin na katawan. Naging sakitin at mahina sa loob ng maraming taon. Ngunit ibinintang nila ang lahat ng sisi sa akin. Nakatayo ako sa mga baitang. Nagbago ang tingin sa aking mga mata. Ang sabi ng mga kuya ko ay, ang magagandang bagay sa loob ng bahay ay dapat unahin para kay ate muna. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Hindi ka naman kasing talino ni Wanwan. Sayang lang ang pag-aaral mo. Dapat lang naibigay mo na ang pagkakataong iyan. Yaoyaw, napakahusay ng ginawa mo. Iyan ang aming mabuting kapatid. Ako na ang bahala. Bukas na bukas din, pumunta ka kay Lola para magpaalam. Sabihin mo na ayaw mo na mag-aral. At ibigay mo ang slot sa pag-aaral para sa iyong ate. Napahigpit ang hawak ko sa aking panyo. Akala pa rin ng mga taong ito, na ako pa rin ang dating guyao na sunod-sunuran sa kanila noong nakaraang buhay. Para lang sa ilang salita ng papuri mula sa kanila, ay handa na akong itaya pati ang aking buhay. Gustong-gusto ako ni Lola. Sa piging kanina, espesyal niyang sinabi sa akin, na nag-aalala siya baka hindi ako makasabay sa akademya. Sinabi niyang maaari kong isama si ate para sabay kaming mag-aral. Isang malamig na tingin ang dumaan sa aking mga mata. Sinabi rin ni Lola, dahil sa pagiging masunurin ko sa kanya, bibigyan pa niya ako ng isa pang slot, para makapasok ang isa sa aking mga kuya sa Akademya ng Baihe. Siyempre, hindi kailanman sinabi ni Lola ang mga salitang iyon. Gawa-gawa ko lang ang lahat ng ito. Ngunit wala naman silang pagkakataon na makita si Lola. Kaya wala silang paraan para malaman ang totoo. Pero mayroon akong tatlong kuya. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang dapat kong piliin. Ang mga nakakapasok sa Akademya ng Baihe ay pawang mga anak ng mayayaman at makapangyarihang opisyal sa probinsya. Ang pamilya natin ay mula lamang sa mababang antas ng opisyal. Hindi tayo basta-basta makakaabot sa antas na iyon. Natigilan sa kinatatayuan nila si Gusili at ang dalawa pa. Halatang gustong-gusto nilang lahat na makasama. Sa tingin ko, ako dapat ang pumunta. Bahagyang umubo si Gushun. Kuya, kailangan muna nating ulat ito kay ama. Dapat itong pagplanuhang mabuti. Tama, kuya. Huwag mong sabihing balak mong solohin ang pagkakataong ito. Mukha ba akong ganoong klaseng tao? Nangako ang tatlo na bibigyan ako ng sagot pagkalipas ng ilang araw. Saka sila umalis habang nagtatalo-talo. Paalis na sana ako para bumalik. Nang bigla akong makarinig ng isang mahinang tawa ng pangungutya. Paalis na sana ako para bumalik. Nang bigla akong makarinig ng isang mahinang tawa ng pangungutya. Nakita ko si Xiao Yanzi na nakahalukip-kip at nakasandal sa kanyang kabayo. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nanonood ng palabas. May kailangang asikasuhin sa opisina. Kaya lumabas muna ako sandali. Hindi ko akalain na sa pagbabalik ko, makakapanood pala ako ng isang magandang dula. Isang bitag para pag-awayin ang magkakapatid. Talagang kawili-wili. 2 prutas para sa 3 mandirigma. Madalas itong gamitin bilang metapora sa pagsasabong sa kapwa. Ang paggamit sa kamay ng iba para pumatay. Nabisto ni Xiao Yanzi ang aking munting balak.
Hindi ko mapigilang mapakuyom ang aking mga kamay sa gilid. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ko ang aking tingin. At bahagyang yumukod bilang pagbati. Pagbati sa mahal na GAD. Mababa lang ang aking pinag-aralan. Lagi nga akong huli sa klase. Kaya hindi ko po maunawaan ang ibig ninyong sabihin sa dalawang prutas na iyon. Dahil doon, hindi ko maintindihan ang sinasabi ng GAD. Ayaw kong makabangga si Xiao Yanzi. Ngunit tila hindi siya naniniwala sa aking pagmamaang-maangan. Hila-hila niya ang kanyang kabayo habang dumadaan sa aking tabi. Isang kakaibang amoy ang biglang humalimuyak. Nakita ko ang isang kakatuwang parol na nakasabit sa gilid ng syahan ng kabayo. Ang balangkas ng parol ay yari sa puting buto at binalot ng isang manipis at nakakapangilabot na balat. Habang nasusunog ang langis sa loob, isang maputlang liwanag ang lumalabas mula rito. Sa takot ko ay napaatras ako ng 2 hakbang. Makikita ang tila mahinhin at magalang na si Xiao Yanzi sa araw. Dahan-dahang yumuko palapit sa akin. Maganda ba ang bago kong parol? Hindi ako nangahas na magsalita. Nanginginig ang buong katawan ko. Hinaplos ni Xiao Yanzi ang ulo ko. Natila isang kuya na mapagmahal na inaalo ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ang kanyang boses sa aking pandinig ay punong-puno ng panganib. Binibining Guyaw, kapag nakita kitang ginamit ang iyong matusis na paraan dito sa loob ng palasyo, sinisiguro ko sa iyo, gagawin kitang isa pang parol. Nalamigan ako ng gabing iyon, at nagkasakit ng 2 araw. Inalagaan ako ni King Dai at pinainom ng gamot. Saka hinipo ang noo ko. Hindi na mainit. Siya nga pala, binibini. Nagpadala ang pamilyang Gu ng mensahe para sa inyo. Sabi nila ay nagkasundo na sila sa desisyon. Ang panganay na anak na lalaki at si Guwan ang pupunta sa Akademya ng Baihe. Hindi na ako nagulat sa kinalabasang ito. Tiningnan ko ang nagdidilim na kalangitan sa labas. Lumabas ba ng palasyo si Xiao Chen-an ngayong araw? Opo, pumunta ang ika-4 na Ginoo sa restoran ng Jin Wizhai para kumain. Agad akong bumangon mula sa aking higaan. Pupunta rin tayo roon. Naalala ko sa nakaraang buhay na sa araw na ito nangyari ang sakuna kay Xiao Chen-an. Pagkarating ko sa restoran ng Jin Wizhai, giniyahan ako ng katiwala patungo sa isang pribadong silid. Nakita ko si Xiao Chen-an na nakaupo sa gitna ng grupo ng mga anak ng opisyal. Anong ginagawa mo rito? Nagkataon lang na napadaan ako rito. Narinig kong narito ang aking ACK. Kaya pumasok ako para sumilip. Sino ang ACK mo? Guyaw, sinasabi ko sa iyo. Huwag mong balaking makipag-agawan sa akin sa ari-arian ng pamilya. Tila wala lang na binanggit ko. Narinig ko na ang restoran ng Jin Wizhai ay isang siglong lumang tindahan na. Ano naman ngayon? Guyaw, huwag mong sabihin gusto mong perahan ako. At magpalibre sa akin ng pagkain. Ang lakas ng loob mong mangarap. Pinutol ko ang kanyang kung ano-anong sinasabi. Nitong nakaraang buwan, umulan ng 20 araw. Maraming kahoy na gusali sa Rongsheng ang lumana at kulang sa kumpuni. Nababad ang mga ito sa ulan at maaaring gumuho. Hindi ko alam kung ang Jin Wizhai ba ay sumasailalim sa buwan ng inspeksyon. Tumahimik ang pribadong silid sa isang saglit. Tungkol dyan. Bakit parang napapansin kong tila tabingi ang biga na iyon? Biglang may narinig na malakas na kulog sa labas ng bintana. Lahat ay nagulat at napatalon. Kahit si Xiao Chen-an ay tila natauhan mula sa pagkalasing. Kailan ang huling beses na nagkaroon kayo ng kumpuni? 3 taon na ang nakararaan. Kahit na mahilig maglaro si Xiao Chen-an, alam pa rin niya kung kailan dapat seryosohin ang mga bagay. Agad niyang itinumba ang mesa. Dahil si Xiao Chen-an ay mula sa dugong bughaw. Alam ng katiwala na mali sila. Kaya hindi ito nangahas na sumagot. Napilitan silang ilikas agad ang lahat ng tao sa restoran. Hindi nagtagal matapos umalis ang lahat. Ang siglong lumang restoran ay gumuho ng may malakas na tunog sa gitna ng ulan. Nakatayo si Xiao Chen-an sa kabilang kalsada. Tulalang nakatingin sa alikabok na pumailan lang. Kung wala ang paalala ko, marahil ay nabaon na siya sa ilalim niyan sa mga sandaling ito. Pagka-uwi sa bahay, mahina siyang tumikim. Guyaw, salamat sa ginawa mo sa pagkakataong ito. Akala ko ay isa kang babaeng mapagsamantala. At mahilig sa karangyaan at kayabangan. Hindi ko akalain na may mabuti ka rin palang kalooban. Umiti lang ako ng bahagya. Wala naman akong gaanong ginawa. Basta, may utang na loob ako sa iyo. Guyaw, ipinapahayag ko na. Opisyal na kitang tinatanggap dito sa palasyo. Mula ngayon, ikaw na ang taong poprotektahan ko. Nalaman ng lola ang nangyari sa restoran ng Jin Wizhai. Agad niyang ipinatawag ang 2 sa looban ng Wansong. Si Xiao Chen-an ay parang umaarte sa dulaan. Naglalakad ng may matikas at malakas na hakbang. Seryosong nagpapakitang gila sa harap ng lola. Kakalabas ko pa lang ng Jin Wizhai. Narinig ko agad sa likuran ang tunog ng pagbagsak ng mga biga. Sumigaw si Guyaw habang umiiyak na may tao pa sa loob. Lumingon ako, at hulaan niyo kung ano ang nangyari. Lumingon ako, at hulaan niyo kung ano ang nangyari. Tiningnan ko si Xiao Chen-an, na may mukhang punong-puno ng pagkadismaya. Sa totoo lang, napadaan lang ako sa restoran.
at nagbabala lang sa tagapamahala. Kakalabas lang namin. Naguho na ang restaurant. Mabuti na lang at ligtas ang lahat. Walang nasaktan o namatay. Guyao, napaka-boring mo naman palang tao. Hinawakan ng lola ang kamay ko. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Iniligtas mo ang buhay ni Chen An. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng aming palasyo. Hindi ko na alam kung paano ka pasasalamatan. Lola, masyado po kayong nagpapakumbaba. Sinabi niyo po sa akin noong nakaraan na tayo ay iisang pamilya. Kaya hindi na kailangan ang pasasalamat. Nang marinig ito ng lola, lalong naging mapagmahal ang tingin niya sa akin. Ang ulan ng tagsibol ay parang mantika, ang dapit hapon ay madilim. Nagsisindi na ng mga ilawan ang mga katulong sa pasilyo. Ang kulay kahel na liwanag ay tumama sa binatang nakasandal sa haligi. Iyon ay si Xiao Yanxi. Nakatitig siya sa sahig at hindi nag-angat ng tingin. Binibining Gu, paano mo nalaman na ang Jin Weizhai ay 3 taon nang hindi nakukumpuni? Hindi ko po alam noong oras na iyon. Nakita ko lang na medyo tabingi ang mga biga. Naalala ko ang aksidente ng pagguho ng gusaling kahoy noong nakaraang buwan. Kaya nagtanong lang ako sa tagapamahala. Napakatalas ng paningin ni Binibining Gu. Nagulat ako na napansin mong tabingi ang mga biga. Napakaraming tao ang pumapasok at lumalabas sa Jin Weizhai. Bakit ikaw lang ang nakapansin, Binibining Gu? Hinawakan ko ang dulo ng aking manggas at tumingala sa kanya. Sezi, iniimbestigahan niyo ba ako? O baka naman, iniisip niya na ako ang may gawa nito. At sadyang nagpakitang tao para iligtas ang ika-4 na Panginoon. Para makuha ang loob ng lola at ng ika-4 na Panginoon. Ngunit ako ay isang 14 na taong gulang na dalagita lamang. Wala akong ganoon kalalim na balak o tuso na isipan. Nagtanong pabalik si Xiao Yanxi nang may panunuya. Wala nga ba? Sa gitna ng tensyon, tumakbo papasok si Xiao Chen ang dala ang isang plato ng bagong luto na kakanin. Guyao, tikman mo ito. Ang kakaning gawa sa date sa looban ng lola ay mas masarap kaysa sa kahit saan. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ang inis ko kay Xiao Yanxi. Kumuha ako ng isang piraso ng kakanin. Maraming salamat, ika-4 na Panginoon. Napakamot sa ulo si Xiao Chen an nang may pagkapahiya. Ay nako, bakit ika-4 na Panginoon ang tawag mo sa akin? Tawagin mo na lang akong ika-4 na kuya. Mula nang pumanaw ang aking ina, hindi na muling nag-asawa ang aking ama. Bigla siyang nag-asawa ng iyong ina. Kaya hindi ko ito matanggap noong una. Dahil doon, nadamay ka sa galit ko. Ngayon alam ko nang mabuti kang tao. Kaya hindi na kita kinamumuhian. Handa na akong maging kuya mo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikinang ang mga mata ng binata. Para siyang isang mayabang na tuta na hinahaplos ang ulo. Sige po, Niska. Bahagyang humisi ng may pangutya si Xiao Yanxi. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagkunwaring aalis na. Doon lamang napansin ni Xiao Chen An na naroon din pala siya. Aka, gusto mo bang sumama sa amin? May gagawin pa ako sa opisina ng gobyerno. Kinuha ni Xiao Yanxi ang kapa na iniabot ng aliping babae. Diretso siyang umalis ng bakuran ng Wansong. Pagkaalis niya, palihim akong hinila ni Xiao Chen An sa isang tabi. Sa susunod na buwan na ang ika-6 na kaarawan ni Lola. Ano ang balak mong iregalo? Pinaglaruan ko ang aking mga daliri. Wala akong masyadong hawak na pera ngayon. Hindi ko kayang bumili ng mamahaling regalo. Sa totoo lang, kapos din ako sa pera. Laging binabawasan ni Ama ang allowance ko. Siguradong hindi ubra ang regalo ko kumpara sa 3 nakatatanda nating kapatid. Guyao, bakit hindi na lang tayo mag-ambagan at bumili ng iisang regalo? Kinabukasan, kami ni Xiao Chen An ay pumunta sa pinakasikat na tindahan ng alahas sa daan ng Jinli. Dumampot si Xiao Chen An ng isang tusok sa buhok. Itinapat niya ito sa aking ulo. Bagay sa iyo ang suot mong ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang pilak na tusok sa buhok. Patingin nga. Patingin nga ako. Dahan-dahang lumapit si Guan. Kasunod si Gusili sa kanyang likuran. Hindi ko inaasahang makikita ko sila rito. Pangatlong kuya. Nakinig ng maigi si Xiao Chen An. At tinitigan si Gusili nang may mapanuring tingin. Umiti ng mahinhin si Guan. Guyao, itong paru-paro na pilak na tusok ay ako ang unang nakakita. Biglang inagaw ni Gusili ang tusok sa buhok. Guyao, bakit ba kailangang makipag-agawan ka sa lahat ng bagay sa ate mo? Pagpasok pa lang ng ate mo sa tindahan, nakita na niya agad ang tusok na ito. Pero ikaw pa ang kumuha. Napatawa sa inis si Xiao Chen An. Bigla niyang inagaw pabalik ang tusok sa buhok. Sino ba kayong dalawa, ha? Ang lakas ng loob ninyong mang-agaw ng gamit mula sa kamay ng kapatid ko. Gusto niya na bang mamatay? Doon pa lang napansin ni Guan si Xiao Chen An. Hindi niya mapigilang mabigla. Noong nakaraang buhay, ang pang-4 na ginoong ito, ay hindi man lang siya tinitingnan ng maayos. Lalo na ang ituring siyang kapatid. Pero sa buhay na ito, bakit pinoprotektahan ni Xiao Chen An si Guyao? Tinaasan sila ng kilay ni Xiao Chen An. Sino ba ako? Guyao, sabihin mo sa kanila.
Kung sino ako? Pangatlong kuya. Siya ang pang-apat na ginoo ng palasyo ng Zenbei. Si Xiao Chen-an. Ngunit hindi nasiyahan si Xiao Chen-an sa aking pagpapakilala. Pinisil niya ang lailayan ng aking manggas. Hindi iyan ang itinawag mo sa akin kagabi. Tiningnan ko si Xiao Chen-an. Wala akong nagawa kundi dagdagan ang sinabi ko. Ikaw ang aking inisika sa loob ng palasyo. Hindi pa rin kontento si Xiao Chen-an. May 3 kuya sa pamilya ninyo. Kung tatawagin mo lang lahat ayon sa pagkakasunod-sunod, paano mo ako mabubukod sa kanila? Nag-isip ako ng sandali. Idinagdag ko ang kanyang apelyido. Ikaw si Xiao Dis ka. Napairap na lang si Xiao Chen-an. Ang pangit pakinggan, nakakairita. Guyao, kapag hindi ka nakaisip ng magandang itatawag sa akin, hindi kita tatantanan ngayong araw. Kung ganoon, ika-4 na kuya. Agad na napangiti si Xiao Chen-an. Pwede na rin. Ang itsura naming dalawa habang nagbubulungan ay kitang-kita ni Gusili. Palihim niyang ikinalom ang kanyang mga kamao. May kakaibang nararamdaman na bumubukal sa kanyang dibdib. Guyao, ngayong nakakapit ka na sa mataas na sanga. Minamaliit mo na kaming mga kapatid mo. Bago pumunta si Ina sa palasyo, pinapili niya kami ni ate kung sino ang sasama sa kanya. Ang itinira lang ni ate ang napunta sa akin. Paano naging ako ang nanggagamit para umangat? May lakas ka na ng loob na sumagot ngayon. Sa tingin ko, masyado ka nang yumayabang mula nang pumasok ka sa palasyo. Nakalimutan mo na yata kung sino ka talaga. Guyao, kung ayaw mong kamuhian kita, umuwi ka na agad at labhan ang mga damit ko. Bukod sa mga nakababad sa palanggana, labhan mo rin ang iba pang mga damit sa aparador ko. Kapag nalabhan mo ng maayos, patatawarin kita. Sa tabi ng pasamano sa itaas, nakatayo si Xiao Yanxi habang nasa likod ang mga kamay. Malamig niyang pinagmamasdan ang nangyayari sa ibaba. Tatanggi na sana ako. Nang biglang magmura si Xiao Chen-an sa sobrang galit. Sira ulo ka ba? Lumapit siya at agad na sinipa si Gusili hanggang sa matumba ito. Napahawak si Gusili sa kanyang dibdib. Namimilipit sa sakit. Halos hindi na makabangon. Kuya, ayos ka lang ba? Binugbog ang 3 kuya. At nakatayo ka lang dyan at nanonood. Umisi ng mapait si Gusili. Ngayong nakalipad na siya sa itaas. Hindi na niya tayo kinikilala. Walang utang na loob, isa siyang traidor. Sayang ang mahigit 10 taon na pagpapalaki sa kanya ng pamilya natin. Guyao, kung matapang ka talaga, wag ka nang babalik sa pamilya Gu. Hindi ka na namin itinuturing na kapatid. Nanatiling kalmado ang aking mukha. Naalala ko noong bata pa ako. Madalas akong tinatakot ni ama at ng mga kuya ko ng ganyang mga salita. Sinasabi nilang itatapon nila ako kapag hindi ako sumunod. Noong 6 na taong gulang ako, pinagmamasdan ko ng may pananabik ang tanghulo ni ate. At nagpumilit na gusto ko ring kumain. Nainis ang panganay na kuya. Pinagalitan ako at sinabing, walang batang babae na kasing takaw ko. At wala raw akong modo. Hindi man lang daw ako marunong magbigay. Kaya isinama nila si ate sa kalesa. At iniwan akong mag-isa sa gitna ng hindi kilalang kalsada. Habol hininga kong hinabol ang kalesa. Paulit-ulit na nadapa sa lupa. Kahit sugat-sugat na ang aking mga tuhod at palad. Pilit pa rin akong bumabangon para humabol. Bumalik ako sa realidad. Mahinahon kong itinaas ang aking paningin. Hindi na ako kailanman babalik sa pamilya Gu. Bumalik ako sa realidad. Mahinahon kong itinaas ang aking paningin. Hindi na ako kailanman babalik sa pamilya Gu. Natigilan si Gusili. Iniisip na dala lang ito ng galit ko. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Naturo ka na palang makipagtalo ngayon. Gusto mong suyuin kita. Gaya ng ginagawa ko kay Wanwan, diba? Sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang umasa. Sa puso ko, hindi mo mapapantayan si Wanwan. Pero hindi ako nagpakita ng reaksyong inaasahan niya. Hindi ako nagmukhang sawi o nasasaktan. Tiningnan ko lang ang mga kagamitan sa pagsulat na yakap-yakap ni Guwan. Ate, mamimili ka ba sa bayan ngayon? Para ba iyan sa mga gamit mo sa akademya ng Baihe? Tama ka. Sinamahan ako ni pangatlong kuya rito. Lahat ng ito ay binili niya para sa akin gamit ang naipon niyang pera. Napakabait talaga sa iyo ni pangatlong kuya. Kaya lang, 2 slot lang ang meron sa akademya ng Baihe. Ate, dahil napakabait naman sa iyo ni pangatlong kuya, bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya ang slot mo? Bago pa sila makasagot, hinila ko na ang manggas ni Xiao Chen-an at umalis kami. Mahigpit na yakap ni Guwan ang mga kagamitan sa pagsulat. Para siyang may hawak na mainit na patatas na hindi niya mabitawan. Nag-aalinlangan siyang tumingin kay Gusili. Napakuyom naman ng kamao si Gusili. Hindi ko alam kung bakit. Pero noong tinawag ko si Xiao Chen-an, ng ika-4 na kuya, parang natusok ang puso niya. Para bang may mawawala sa kanya na hindi niya na maibabalik. Nakalabas na kami ni Xiao Chen-an sa tindahan ng mga alahas. Napakaganda ng mood ni Xiao Chen-an. Inilagay niya ang hairpin sa buhok ko. Bagay sa iyo, napakaganda. Inubos mo ang lahat ng pera mo para lang sa pilak na hairpin na ito. Paano na ang panregalo natin para sa kaarawan ni Lola?
Gagawa na lang tayo ng ibang paraan. Habang nag-uusap kami, biglang lumabas si Xiao Yancy. Tumitik siya sa hairpin na nasa buhok ko. Bahagyan niyang pinanliitan ang kanyang mga mata ng walang imik. Kuya, nagpipili kami ni Guyao ng regalo para kay Lola. Kaya lang, medyo gipit kami sa pera ngayon. Baka naman pwede mo kaming pahiramin kahit konti. Pangako, babayaran ka rin namin balang araw. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumapit siya sa tainga ko at bumulong. Maraming pera si Kuya. Manghiram lang tayo ng manghiram. Wala naman tayong balak magbayad. Kapag naningil siya, di magmamaang-maangan tayo. Sumakay na si Xiao Yancy sa kanyang kabayo. Ang mahalaga sa regalo ay ang katapatan ng loob. Hindi ang presyo nito. Kung wala kang pera, pangatlong kapatid. Pwede kang mag-aral magsayo ng leon. Magtumbling at maggulong-gulong ka doon sa handaan. Ilang sirkus lang. Siguradong matutuwa na si Lola sa iyo. Tungkol naman sa akin. Ibinaba niya ang tingin niya sa akin. Kung ano man ang ibibigay ni Binibining Gu. Kailangan niyang mag-isip ng sarili niyang paraan. Huwag kang mag-alala, Guyao. Hindi kita hahayaang mag-isang magsayaw ng leon doon. Ako ang iyong ikaapat na kuya. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Piniga ko ang aking panyo. Sige, magsayaw ka na lang ng leon mag-isa. Alam ko na kung ano ang ireregalo ko. Kahit hindi ako marunong magborda ng mga bulaklak o ibon. Kaya ko namang magborda ng mga salita. Magpapagawa ako ng tula para sa kaarawan. Tapos ibuburda ko ang bawat letra gamit ang sinulit. Gagawin ko itong isang dekorasyong screen para sa handaan. Madali lang pala iyan. Nagkataon na maraming koleksyon ng kaligrapiya sa silid aklata ng palasyo. Dadalhin kita roon para makapili ka. Tingnan natin kung kaninong sulat kamay ang magugustuhan mo. Napakalawak ng koleksyon ng mga libro sa silid aklata ng palasyo ng Zenbei. Puno ng mga nakasabit na kaligrapiya ang mga dingding. Isa-isa ko silang tiningnan hanggang sa may napili akong isa. Kaninong sulat kamay ito? Kay Kuya iyan. Tingnan mo, narito pa ang kanyang selyo. Gusto mo bang si Kuya ang magsulat ng tula para sa iyo? Aba, mukhang type mo ang sulat kamay ni Kuya, ha? Hindi, Ang pangit kaya ng sulat niya. Sige na, tingnan pa natin ang iba doon. Inakay niya ako paikot sa mga estante ng libro. Ngunit laking gulat ko nang makita si Xiao Yancy na nakaupo malapit sa bintana.